You're going to love this episode dahil i-share ko sa inyo ang 10 facts about our Fiddly Fig na halaman. So, familiar ba kayo sa halaman na ito? Tara, pag-usapan natin ito. So, the fact number 1, ang scientific name ng halaman na Fiddly Fig is Ficus lyrata. Yes, yan yung scientific name niya. So, maliban sa Ficus lyrata na tinatawag din ito na fiddle leaf fig kasi fig tree po ang halaman na ito. And then, fact number 2, this plant is also a species or family of mulberries. Yes, mga ka-jungle. So, ngayon ko lang nalaman din na isa siya sa families ng mga mulberries na mga halaman. Dahil yung mga mulberries naman ay bumubunga and then din itong halaman na ito ay bumubunga kapag naging matured form na siya. Yan. So, ito po yung itsura niya. Pero magkaiba talaga sila ng mulberries. Di ba? And then, na-realize ko ngayon ay family pala siya ng mulberries, mga ka-jungle. Kaya naman nakakashock talaga. Kasi houseplant lang ang halaman na ito or ornamental plant. So, fact number 3. So, native ito sa Western Africa, mga ka-jungle. Doon sila mainly tumubo talaga. And then, dito sa Pilipinas, parang kinultivate or parang pinatubo na lang sila. Kaya naman, meron din tayong mga ganitong halaman na mga fiddly fig. Yan, napakaganda, di ba? So, fact number 4, alam nyo ba na ang ating mga fiddly fig o Ficus lyrata ay tumutubo 40 to 50 feet, mga ka-jungle. Kaya naman, napakataas nito kapag maging matured form na. Ito po yung itsura niya kapag tumubo siya ng napakaganda. So, kaya lang, naglelegi yung ganitong halaman. So, mas maganda lang yung ganitong kaliit na mga fiddly fig kasi nga, cute lang sila tignan at pang home decor plant ito. Speaking of home decor plant, mga ka-jungle, fact number 5, this is a wonderful home decor plant. Pwede itong ipwesto sa kusina, sa sala, sa stairs, or sa harap ng ating pintuan like mga gate. Dahil aside na nagpapaganda o nagpapa-aesthetic siya sa ating tahanan, it gives lucky charm in our home. Dahil nga swerte din ang mga plants ng mga Ficus lyrata o mga fiddly fig. Lalo na yung kanilang mga dahon na ay makakapal na parang humingi sila ng blessings from above, from the universe. That is how the lucky plants works, just like this one, the Ficus lyrata. So fact number 6, mga ka-jungle, alam nyo ba, this is an easy care house plant or easy to take care. When it comes to sunlight, pwede sa outdoor, sa indirect sunlight, sa indoor, pwede. Kaya niyang i-tolerate. So, mabubuhay talaga ang halaman na ito. Kaya lang, when it comes to watering, you need to water this plant alternately, or if you giving this plant a nice and bright sunlight, dapat i-give mo din yung water na gustong-gusto nila. For example, kung nasa outside yung mga Ficus lyrata o mga fiddly fig ninyo, kailangan nyo diligan sila ng maganda. Okay? So, pag dry naman, yung soil, kailangan nyo din silang diligan. Yan yung care tips ng halaman na ito. And then what else? When it comes to fertilizer, yes, you can use a Probiotics Ultra Booster, this one, so that your plant will become robust or maging malaki yung halaman nyo. So when it comes to pest infestation, you can spray insecticide or pesticide for your house plant. Since hindi naman siya nakakain, isa lang naman siyang indoor plants or ornamental plants, you can spray anything. Hi. Okay, so you can spray anything you want. So you can spray anything you want, like pesticide and insecticide. Mag-ingat lang naman po kung meron kayong mga pets na inaalagaan sa inyong bahay dahil baka makain nyo yung pesticide or insecticide. So be mindful na lang if naglalagay kayo ng mga pesticide or insecticide sa inyong mga fiddly fig. Fact number 7, mga ka-jungle, alam nyo ba na itong ating mga fiddly fig o Ficus lyrata ay pinapaniwalaan na lucky charm sa ating tahanan kung meron kayo nito. Kaya naman, huwag kayong magpapawala ng mga plants katulad ng mga Ficus lyrata or fiddly fig. Dahil nga, it symbolizes prosperity and growth. Ibig sabihin,
kasi paakyat kasi yung kanyang, ay pataas kasi yung kanyang tubo. So it will attract growth sa inyo, and then it will attract prosperity na din dahil sa kanyang mga dahon na naghihingi ng blessings from the universe. Kaya naman, this is a very lucky plant, mga ka-jungle. You can place this one in the south-facing window. Fact number 8, mga ka-jungle, sa pagpropagate, alam nyo ba na hindi pwede itong itanim through leaf propagation or hindi pwede itanim gamit ang dahon? Kasi may mga halaman tayo like succulents and snake plant, ano pa ba, ZZ plant na kayang i-propagate o itanim, nagkakaugat agad sila. Ito naman, nagkakaugat naman sila. Pero, yun lamang, hindi sila tumutubo talaga. Hanggang ugat lang, pero mamamatay. So, that's the fact that parang it's real talaga na hindi siya tutubo sa dahon. O kung magpropagate kayo ng mga featherleaf fig or Ficus lyrata, you can use, ang tawag nito, you can use a cutting, so you can use a stem, top cut stem, tapos itanim nyo sa tubig, then mag-uugat agad yan. Then pwede mo lang itanim sa inyong mga bakuran or sa inyong designated pots. Designated pot talaga. So, fact number 9, alam nyo ba, it attracts spider mite. For example, right now, nakikita ko, may mga red dots siya. Kasi sa sobrang lapad ng dahon na ito, minsan, nakikita natin na meron itong mga, ang tawag nito, ito may spider mite ako nakikita. So, we need to put some pesticide every time na magbuboost tayo ng isang halaman ng mga featherleaf fig. So, it's very important to check always the leaf kung meron mga spider mite para maging healthy and maintain na mag-lush ang ating mga featherleaf fig. Kasi napakaganda, sayang naman, di ba? Kung kakainin nila ng mga spider mite. So, kung may makikita kayo ng mga parang gumagano ng mga dahon, parang nag-unfurl, so, that's the cost. I think spider mite is the cost. So, top 10 na tayo, mga ka-jungle. And the fact number 10 is this is a very good for investment. So, when it comes to investment, for example, kung nagko-collect kayo ng mga houseplant lang for decoration or something like that, pero hindi niyo alam na itong halaman na ito is good for investment. When it comes to business, kung gusto niyo magbenta ng mga halaman, ang ROI nito ay mabilis. Lalo na kung mabilis itong tumubo at maparami ninyo. Kasi nga, this houseplant, for example, yung mga mahilig sa mga ganito, like mga green na leaf, parang mas nagiging naging mas mabili sa marketplace. Kaya naman, it's very good for investment. Ito, nabili ko lang ito dati nung maliit pa to, like 300 pesos. So, pag maparami to ng mga cuttings, tapos maparami natin, you can sell them like double the price. Kaya naman, it's very good for investment ng ating mga featherleaf fig. So, yan yung mga 10 facts about our featherleaf fig na mga halaman. So, marami pa tayong pag-uusapan sana dito sa ating mga plants. But soon, I will teach you how to propagate this plant and also the care tips of this plant. So, thank you for watching, mga ka-jungle. I hope you like this video and you enjoy na may natutunan din kayo. And kung may natutunan, don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook page. Also, you can follow my TikTok kasi meron din akong mga binabenta mga plants nasa aking yellow basket. Thank you so much for watching and I will see you next episode because more plant, less stress.